Sa mahal ng ilang pangunahing bilihin, kanya-kanyang diskarte ang ilang mamimili sa paghahanap ng murang bigas. Ang tanong, pero pa nga bang mabibiling bigas na mas mababa sa 50 pesos kada kilo? Alamin sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinilahan ng 38 peso kada kilong imported regular milled na bigas sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City, inisyatibo ng grupong PRISM o Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na magbenta ng 38 pesos na bigas habang mataas ang presyo sa mga pamilihan. Hanggang 5 kilo lang ang pwedeng bili ng kada customer para hindi agad maubos ang supply at mas marami ang makabili. Ilan sabo po yung napapakubos niyo? 5 bags hanggang 10 sa isang araw. Depende sa pila ng tao. Pagtyaga na lang. Wala ko kasing trabaho yung asawa. Ang bigasang ito na malapit sa Commonwealth Market, 4 pesos per kilo na discount naman ang binibigay sa mga bibili ng local regular milled rice at ng local brown rice. 5 kilos lang po maximum namin. Hindi kami nagbebenta po ng per sacks. Yung may-ari nito, may sariling palayan sa Mindoro, Nueva Ecija, and Davao. Kaya na-afford namin ng 4 pesos less. Sa pwestong ito sa Commonwealth Market, ang pinakamababang presyo ng bigas ay 49 para sa broken. Pero mas mabenta raw ang local na maalsa kahit mas mahal ng piso kada kilo dahil mas sulit. Sa Mega Q-Mart naman, may mabibiling 40 hanggang 43 pesos kada kilong laon na madilaw. Hindi po ganun kabenta. Sa ngayon po, ang pinakamabenta pong maalsa. Yung 54. Opo, magmula nang tumaas po yung presyo, ito pong maalsa ang nabibili po. Sa Kadiwa outlet na ito naman sa Department of Agriculture, walang tindang bigas. Pero sabi ng PRISM, ongoing ang kanilang ugnayan ng DA at posibleng makapagbenta na sa loob ng linggong ito. Voluntary lang na pagtulong po ng mga kasamahan natin sa rice industry. So hindi ito kikita nyo na 100% sa buong market sa Metro Manila hanggang makatawid po tayo sa harvest natin ngayong September. Umaasa ang PRISM na bababa na ang presyo oras na umarangkada ang anihan sa susunod na buwan. Depende ito ma'am sa dami po ng mga harvest po natin. Ngayon ma'am wala naman tayo nakikita ang bagyo pa na paparating. Tingin namin ma'am maganda yung magiging harvest po natin ngayon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa, rice importation ang mabilis na tugon ng gobyerno. Kumusta na nga ba ang lagay ng domestically produced rice mula sa ating mga magsasaka? At para po talakayin ng isyong yan, nakasalang sa Balitang Hali ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Ginoong Rosendo So. Magandang umaga po sa inyo. Manong Rafi, magandang umaga. Opo, kumusta na nga po ba yung kalagayan ng rice supply ng bansa at sapat po ba yung suporta ng DA at NFA sa ating mga magsasaka? Ang NFA hindi bumibili ng palay. So for the past 7 months, wala naman binili ang NFA na sa ating mga magsasaka. And kaya nung isang araw, tinanong natin sa Kongreso kung magkaano pa yung pondo nila. Sinabi nila may 8.5 billion pa sila na pangbili ng palay. So yun ang hinintay natin. Na bumili ang NFA ng palay. So far ang harvest natin ulit is itong September, October. Inaasahan natin, maski mataas ang world market ng bigas sa labas, yung pag-ani natin dito, bababa yung presyo. Babalik ng 42 to 45 pesos ang bigas pagdating na October. Bukod po sa pagbili ng palay mula sa ating mga magsasaka, ano po ba yung papel pa dapat ng NFA pagdating sa food security? Ang NFA talaga is dapat may hawak na volume, no? Kasi yung 8.5 bilyones na mabibili is around 290,000 metric tons na bigas yun, or equivalent to 5.8 million bags. Ang problema, hindi sila umangkat ng January to May. No? So wala silang stocks. So wala naman sa mandato nila na mag-import. So with the rice tariffication law, relevant pa po ba ang NFA at nagagampanan pa nila yung kanilang trabaho? Ang sinasabi natin kung hindi nila ginagawa yung trabaho nila, bumili ng palay sa ating magsasaka, di isarado na lang.
Huwag na natin bigyan ng budget or i-dissolve na lang ang NFA. Dapat talaga ang NFA is bumili ng palay sa ating magsasaka. Kasi budget na 8.5 billion, pwedeng 2 beses silang bumili. Kasi ang season natin, wet and dry season. May pahabol pa yung mga third cropping. Dapat ginagawa nila, bumipili sila at kung may kalamidad, yun ang rini-release sa mga LGUs and other places. Binibili ulit sa kanila yun. Hindi naman libre nila binibigay yung bigas na namimil. After that, makakabili ulit sila ng palay. So 2 times nila pwedeng gawin yon. Kaya nagtataka kami bakit hindi nagamit yung pera. Pero kung walang mga malalaking kalamidad, kaya ba talagang punan ng ating mga lokal na magsasaka yung pangangailangan ng ating bansa pagdating sa bigas? Yes, sa ngayon kasi yung estimate natin, ang end of the year, sa estimate ng SINAT, may 64 days pa tayo up to December 31. Ang estimate ng DA, may 54 days pa tayo up to end of the year. So ibig sabihin, yung figure ng prinisenta ng DA tsaka yung sa amin is almost the same. No? Ibig sabihin, up to end of the year, may 54 days ang estimate nila. Kami, ang estimate namin, may 65 days na maiiwan pa na bigas after end of the year. Pero ang gusto siyempre nila mas mahaba pang panahon na meron tayong stock, ika nga. In any case, kapag natuloy po yung importation ng bigas mula sa India at sa Vietnam, may mapapababa kaya nito yung presyo ng bigas? Yung negotiate nila mataas no? May mga nakakakuha ng mas mababa. So yung mga traders naman, hindi naman pinapahinto na mag-import. Tuloy naman yung pagpasok. No? Opo. Kagaya ngayon, Rafi, yung dating 680 na presyo sa Thailand, no? Landed dito. Ngayon, nasa $640 na lang. So, nakikita natin na pababa na yung presyo kasi alam din nila kung nag-harvest ang ating bansa, majority ng mga consumer, bibili yung local rice natin. So, mawawala yung mga buyer nila. So, ibababa nila yung presyo. So, ang nakikita natin, susunod sila dun sa presyo na harvest natin dito. So, pababa yung presyo ng Thailand at Vietnam. Opo, sa aming pong panayam sa grupong Bantay Bigas, hawak daw ng mga traders, millers at importers yung bigas. Kaya raw nilang itakda at laruin yung presyo nito sa mga pamilihan. Ano pong masasabi nyo rito? Mabuti yan. Dapat puliin. No? Turuan nila kung saan yung bigas na sinasabi nila. Kasi sinasabi nila may hoarding. Ang tingin namin kasi kung pababa ang presyo, walang mag-i-stock ng marami doon sa mga warehouse nila. I-dispose kasi nila yan kasi pababa ang presyo. Hindi yung pataas ng presyo. So, ang tingin natin is lahat na may hawak na stocks, gustong i-out yung stocks nila kasi pababa na yung presyo. Sa inyo pong projection, ano yung magiging direksyon ng presyo ng bigas sa mga susunod na linggo hanggang pagpasok po ng Burr months? Ngayon kasi ang bili na lang sa magsasaka nasa 28 pesos. No? So, yung sabihin, may makikita na tayong 49 to 50 pesos na bigas. So, yung presyo kung bumababa, i-average ng mga miller yan. So, pababa yung presyo. Nakikita natin by September, baka bumaba ng 26 to 25 pesos na yan. So, ibig sabihin, pababa na rin yung meal price ng bigas. So, pababa yung presyo sa merkado. Sana nga. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Ginoong Rosendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Susubukan po namin kunin ang panig ng NFA tungkol sa pahayag ng SINAG. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.